Huwag mo na siyang tingnan ng ganyan, kuya. Ang pagtitig mo sa kanya ay parang paghahanap ng buhay sa isang bangkay. Baliw na si Marisol, at kahit anong pagmamahal ang ibigay mo, hindi na maibabalik ng isang sira ang bait ang dangal ng pamilya Zubel Enriquez. Ang boses ni Dante ay parang lasing na patalim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng panghahamak. Sa bawat salitang binitawan niya, tila ba idinidiin niya ang mukha ni Marisol sa putikan ng kawalan ng pag-asa. Sa sulok ng madilim na silid, nakaupo si Marisol sa harap ng kanyang kagamitan sa paghahabi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis at maliksi sa paggawa ng pinakamagandang telang inabel sa buong vegan, ngayon ay nanginginig at tila may sariling isip. Kanina pa siya doon, sa gitna ng kadiliman, pilit na tinatapos ang isang asul na bandana. Ito sana ang regalo niya para sa kaarawan ni Ricardo, ang asawa niyang tila unti-unti nang nagiging estrangero sa kanya. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan dahil sa iniinom na gamot gabi-gabi, pinilit niyang humawak sa sinulid. Ang bawat hibla ay isang panalangin. Isang huling kapit sa katinuan na pilit na inaagaw sa kanya. Pumasok si Ricardo sa silid. Narinig ni Marisol ang mabibigat na hakbang nito sa sahig na gawa sa Nara. Naamoy niya ang pamilyar na bango ng asawa, amoy ng tabako at mamahaling pabango. Ngunit wala na itong dalang init. Lumapit si Ricardo at humalik sa kanyang noo. Isang halik na kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Magpahinga ka na, Marisol. Mahinang sabi ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay bakas ng pagod at pagkadismaya. Sabi ni Dante, hindi mo na naman ininom ang gamot mo kaninang umaga. Kaya ka nagkakaganito. Kaya ka nakakakita ng mga bagay na wala naman. Gusto ni Marisol na sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya baliw, na ang mga aninong nakikita niya ay totoo, at ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi gawa-gawa lamang. Ngunit ang kanyang dila ay parang tinalian ng mabibigat na kadena. Ang epekto ng gamot na ipinilit sa kanya ni Dante ay nagsisimula ng lumumpo sa kanyang kakayahang magsalita. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa asul na bandana na hindi na niya matatapos. Yumakap si Ricardo kay Dante sa balikat bago lumabas ng silid. Salamat, Dante. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito para alagaan ang asawa ko habang wala ako sa opisina. Nang masara ang pinto at silang dalawa na lang ang natira, ang mapagkunwaring malasakit sa mukha ni Dante ay biglang napalitan ng isang mapanuring ngiti. Lumapit siya kay Marisol at marahas na hinawakan ang baba nito. Pilit na itiningala ang mukha ng babae sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang ganda mo pa rin, Marisol! Bulong ni Dante. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasamaan. Sayang lang at kailangan mong maging ganito. Pero huwag kang mag-alala. Ginagawa ko lang ito dahil ayaw kong malaman ni Kuya ang tungkol sa mga utang ko sa sugal. At ang pinaka-epektibong paraan para manatili kang tahimik ay ang gawin kang baliw sa paningin ng lahat. Kinuha ni Dante ang baso ng tubig sa lamesa at ang isang puting tableta. Inumin mo na ito para mas lalo kang lumubog sa iyong sariling mundo ng kadiliman. Pilit na ibinuka ni Dante ang bibig ni Marisol at ipinasok ang gamot. Walang lakas na lumaban ang babae. Hinayaan niyang dumalay ang pait sa kanyang lalamunan, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Tumawa ng mahina si Dante bago kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. May tinawagan siyang kung sino. Hello, Sora? Kumusta ang cargo natin? Sabi ni Dante habang naglalakad palayo, ngunit sapat pa rin ang lakas para marinig ni Marisol. Siguraduhin mang maayos ang lagay ng dalawang bata. Huwag mong hahayaang mamatay ang mga iyan. Malaki ang halaga nila sa black market. Lalo na ang isa
Kailangan ko siya para makuha ang buong mana ni Ricardo balang araw. Parang isang kidlat na tumama sa gitna ng otak ni Marisol ang mga salitang iyon. Ang mga bata? Ang kanyang mga anak? Ang mga sanggol na sinabi sa kanya ni Dante na namatay sa loob ng kanyang sinapupunan at agad na ipinakrimate ng gabi ng bagyo? Oo, Sora. Hayaan mo lang na isipin ni Marisol na abo na ang mga anak niya. Mas madaling kontrolin ang isang inang nawala ng pag-asa kaysa sa isang inang alam na buhay pa ang kanyang mga supling. Lumabas si Dante ng silid at iniwan ang pinto na nakabukas ng bahagya. Ang dilim ay muling lumukob sa paligid. Si Marisol ay nanatiling nakaupo, ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisingi ay tila kumukulong tubig na nagpapasigla sa kanyang namamatay na diwa. Buhay sila. Ang kanyang alon at liyab ay hindi naging abo. Sila ay naging biktima ng kasakiman ng taong itinuturing nilang pamilya. Tumingin si Marisol sa telang inabel na nasa kanyang harap. Ang mga hibla ng sinulid na dati ay simbolo ng sining. Ngayon ay mukhang mga gapos na kailangan niyang kalasin. Sa loob ng kanyang nawawasak na puso, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang gamot o kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, paano lalaban ang isang inang tinatakan na ng lipunan bilang isang baliw? Paano niya mababawi ang kanyang mga anak kung ang mismong asawa niya ay naniniwalang siya ay isang anino na lamang ng nakaraan? Habang ang amoy ng lumang kahoy at sinulid ay humahalo sa lamig ng gabi, isa lamang ang tanong na naiwan sa hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang pait ng katotohanan bago niya tuluyang sunugin ang lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa kanya? Huwag mong dungisan ang tilang yan ng iyong mga kamay na may sumpa, Marisol. Ang bawat hibla ng pamilya Zobel Enriquez ay marangal. Hindi tulad ng iyong katinuan na kasing dumi ng basahan. Ang tinig ni Doña Esperanza ay kasing talas ng gunting na pumutol sa huling hibla ng pagtitimpi ni Marisol. Habang nakaupo sa hapagkainan, pilit na inaayos ni Marisol ang laylayan ng kanyang bestida, isang simpleng kilos ng pagkalinga sa sarili na agad na binasag ng malupit na salita ng kanyang binan. Ang matanda ay nakatayo sa dulo ng mahabang lamesang nara. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri na tila ba ang presensya ni Marisol ay isang lason na humahalo sa amoy ng bagong luto na sinangag at tsokolate. Kumirot ang dibdib ni Marisol. Ang sakit ay hindi na bago, ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila ba mas lumalalim ang pangkabaon ng mga salitang ito sa kanyang puso. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihin na siya ang nagdala ng dangal sa sining ng paghahabi ng pamilyang ito. Ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato, kung saan ang kanin ay tila nagiging malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. I'm just protecting the family's reputation, Ricardo. Balaling sabi ni Doña Esperanza sa kanyang anak, nakakapasok lang sa silid. Tingnan mo ang asawa mo. She's getting worse every day. Maski ang sarili niyang mga gamit, kinakausap na niya. How can we face the people of Vigan with a daughter-in-law like this? Lumapit si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Hindi siya sumagot sa kanyang ina. Sa halip, ay tumingin siya kay Marisol nang may halong awa at pagkadismaya. Drink your medicine, Marisol. Sabi ni Dante, kailangan mo yan para kumalma ang iyong isip. Please, do it for me. Dumating si Dante na may dalang baso ng tubig at ang pamilyar na puting tableta. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng apdo ang kanyang hangarin. Here, Marisol, take this medicine na. It's time to rest your tired mind. Ito na ang sandali. Alam ni Marisol na kailangan niyang maglaro. Tinanggap niya ang tableta, ngunit sa halip na lunukin ito, mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila.
Uminom siya ng tubig, ipinakita ang kanyang lalamunan na tila lumunok, at pagkatapos ay nagpakita ng isang walang buhay na ngiti. Sa loob-loob niya, ang bawat segundo ng pagkunyari ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makaalis ang lahat, mabilis na tumayo si Marisol at naglakad patungo sa harden. Sa isang sulok kung saan ang mga halaman ay malago, doon niya iniluwa ang tableta sa paso ng isang mamahaling orkida. Isang maliit na tagumpay sa gitna ng isang malaking digmaan. Sa loob ng 3 taon, ang mga tabletang ito ang pumatay sa kanyang diwa. Ngunit hindi na ngayon. Ngayong alam na niyang buhay ang kanyang mga anak, ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Ginamit ni Marisol ang kanyang pagkabaliw bilang isang sandata. Naglakad-lakad siya sa loob ng mansyon, humuhuni ng isang malungkot na oyayi. Tila ba nawawala sa sariling mundo? Pumasok siya sa opisina ni Dante. Ang silid na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Nagkunwari siyang naghahanap ng kung anong bagay na wala naman. Itinatapon ang mga papel at tumatawa ng walang dahilan habang ang mga katulong ay nakatingin sa kanya ng may takot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakalat, ang kanyang matatalas na mata ay naghahanap ng katotohanan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo ng sugal, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel. Isang sulat kamay na direksyon patungo sa isang baryo sa baybayin ng Ilocos. Barangay Sinag, Sitio Alon. Ang pangalang yon, Alon. Tila ba may isang kuryenteng dumaloy sa kanyang gulugod. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang damit nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang. Bago siya bumalik sa kanyang sariling silid, dumaan siya sa isang makitid na pasilyo. Doon, sa isang kuwebang maliit sa pagitan ng mga pader na gawa sa bato, kinuha niya ang isang lihim na kayamanan, isang maliit at kupas na medyas ng sanggol. Ang bawat hibla ng tela nito ay amoy alikabok at lumang panahon. Ngunit para kay Marisol, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Idiniin niya ang medyas sa kanyang ilong. Pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang mga sanggol na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hahanapin ko kayo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay isang pangakong kasing tibay ng bakal. Kahit anong pader ang kailangan kong gibain, kahit anong kasinungalingan ang kailangan kong sunugin, ibabalik ko ang mga kulay sa ating buhay. Subalit ang kanyang munting tagumpay ay agad na nanganib. Pagbalik niya sa harden, nakita niya si Dante na nakatayo sa harap ng pasong pinagtapunan niya ng gamot. Ang orkidya na dati ay rurok ng kagandahan ay biglang nanghina at nalanta dahil sa laso ng tableta. Lumingon si Dante. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Tiningnan niya ang nalantang halaman. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang mapanuring tingin sa mga mata ni Marisol. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng panganib, tila isang tali na anumang oras ay maaaring maputol. Mabilis namang malanta ng halamang ito, Marisol. Malamig na sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Parang ang iyong katinuan isang maling hakbang lang at lahat ay maglalaho sa dilim. Sigurado ka bang ininom mo ang gamot mo kanina? O baka naman kailangan nating dagdagan ang dosis para masiguro na hindi ka na muling magigising sa katotohanan. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay nakasuot pa rin ng maskara ng isang inosenteng baliw. Sa ilalim ng kanyang balat, ang puso niya ay sumisigaw ng takot. Ngunit ang kanyang diwa ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong plano. Isang plano kung saan ang manghahabi ay hindi na biktima, kundi ang siyang gagawa ng sarili niyang tadhana. Wala ka ng silbi, Marisol. Ang bawat hininga mo ay pabigat lamang sa balikat ni Kuya Ricardo. Hindi mo ba nararamdaman? Maski ang mga katulong ay nandidiri na sa'yo. Mas mabuti pang sumama ka na sa mga anak mong naging abona.
Ang boses ni Dante ay kasing lamig ng hanging humahagupit sa rooftop ng mansyon ng mga Zobel Enriquez. Gabi na, at ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kuumot na nagnanais lumamon sa anumang bakas ng pag-asa. Hawak ni Dante ang braso ni Marisol, hindi sa paraang nag-aalaga, kundi sa paraang tila ba hinihilan niya ang isang hayop patungo sa katayan? Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa maputing balat ni Marisol, isang tahimik na banta na walang sinumang makakakita sa ilalim ng dilim. Tumingin si Marisol sa ibaba. Ang taas ng balkonahe ay sapat na upang wakasan ang lahat ng paghihirap. Sa isang sandali, natukso ang kanyang puso. Bakit pa siya lalaban kung ang mundong ginagalawan niya ay puno ng mga aninong nagnanais siyang mabulag? Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang maliit na piraso ng papel sa loob ng kanyang damit, ang direksyon patungo kay Alon. Hindi siya pwedeng mamatay. Bakit, Dante? Mahinang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Bakit kailangan mong gawin ito sa sarili mong pamilya? Tumawa ng mapait si Dante, isang tunog na walang bahid ng saya. Dahil ang pamilyang ito ay para lamang sa mga malakas, Marisol. At ikaw? Ikaw ay isang mahinang sinulid na madaling maputol. Biglang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang marahas na yabag ni Ricardo ay narinig sa hagdanan. Alam ni Dante ang bawat kilos ng kanyang kapatid. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng demonyo. Binitawan niya ang braso ni Marisol at bigla siyang sumigaw ng buong lakas. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng takot at pag-aalala. Marisol, huwag! Pakiusap! Huwag kang tumalon! Marisol, isipin mo si Kuya! Isipin mo kami! Sa puntong yun, mabilis na lumapit si Dante at niyakap si Marisol. Pilit siyang hinihila palayo sa gilid ng balkonahe sa paraang tila ba pinipigilan niya ang isang taong magpapakamatay. Sakto ang dating ni Ricardo. Nakita niya ang kanyang asawa na mabuhay ang tayo sa gilid ng bangin at ang kanyang kapatid na tila ba ibinibuwis ang buhay upang iligtas ito. Marisol! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag sa takot at sakit. Mabilis siyang lumapit at kinuha si Marisol mula sa mga bisig ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang asawa. Ano ba ang iniisip mo? Bakit mo ito gagawin sa akin? Walang lakas na sumagot si Marisol. Ang kanyang diwa ay pagod na sa laro ng kanyang bayaw. Tumingin siya kay Dante na ngayon ay nagpapahid ng pekeng luha sa kanyang mga mata. Pasensya na, kuya. Hikbi ni Dante. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na nagdadalamhati. Nakita ko siyang naglalakad mag-isa patungo rito. Sinasabi niya na naririnig daw niya ang iyak ng mga sanggol sa ibaba. Hindi ko na alam ang gagawin ko para protektahan siya sa sarili niyang isipan. Napayuko si Ricardo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ni Marisol. Isang matinding katahimikan ang namayani, liban sa tunog ng hangin at ang mabigat na paghinga ni Ricardo. Nang muli siyang tumingin, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na ito maaari, Dante. Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng hapes. Kailangan na nating humanap ng mas permanenteng solusyon. Siguro ay tama si Mama. Baka mas makabubuti sa kanya ang madala sa isang institusyon kung saan mas mababantayan siya ng maayos. Ang salitang institusyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Marisol. Isang asylum. Isang lugar kung saan tuluyan na siyang malilimutan ng mundo, kung saan ang kanyang mga sigaw ay ituturing na lamang na ingay ng isang siraulo. Habang hinihila siya ni Ricardo pababa ng hagdan, dumaan sila sa tabi ni Dante. Sa isang maikling segundo, habang ang mukha ni Ricardo ay nakaharap sa kabilang direksyon, itiningala ni Marisol ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang naging matalas at malamig.
Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Dante at bumulong sa isang boses na kasing talas ng karayom. Alam ko, Dante. Alam ko ang tungkol kay Alon. Naramdaman ni Marisol ang biglang pagtigas ng katawan ni Dante. Ang mapanuring ngiti sa labi ng lalaki ay biglang naglaho, napalitan ng isang bakas ng tunay na sindak. Isang munting tagumpay ang naramdaman ni Marisol sa gitna ng kanyang pagkagapi. Pagdating sa kanilang silid, iniwan siya ni Ricardo ng mag-isa upang kausapin ang kanyang ina at si Dante tungkol sa mga plano para sa kanyang paglipat. Nanatiling nakaupo si Marisol sa dulo ng kanilang kama, kinuha niya ang asul na bandana na hindi niya matapos-tapos. Sa gitna ng katahimikan, hinawakan niya ang isang piraso ng sinulid na lumawit mula sa tela. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang bawat himaymay nito ay tila isang alaala ng kanyang mga anak. Ang gabi ay tila mas lalong lumalim. Ang mansyon ay balot na ng katahimikan, isang katahimikan na tila ba naghihintay ng isang mas malaking bagyo. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng gabi, isang kakaibang tunog ang bumasag sa kapayapaan ng silid ni Marisol. Isang mahina, ngunit matigas na kumatok sa pintong gawa sa nara. 3 beses na kumatok, tila may dalang mensahe na hindi para sa lahat ng pandinig. Tumindig ang balahibo ni Marisol. Walang sinuman sa mansyon ang kakatok ng ganoon sa gabi. Hindi si Ricardo, at lalong hindi si Dante o si Doña Esperanza. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Tila ba nais nitong tumakas mula sa kanyang dibdib? Sino ang kakatok sa pinto ng isang baliw sa gitna ng kadiliman? Marisol, huwag kang matakot. Ako ito, si Tala. Ang kumuha sa iyong mga anak 3 taon na ang nakalilipas. Ang boses na iyon ay tila nanggaling sa kailaliman ng lupa, garalgal at puno ng pagsisisi. Nang dahan-dahang buksan ni Marisol ang pinto, isang anino ang tumambad sa kanya. Isang babaeng balot ng maruming tela, ang mukha ay payat at tila hinukay mula sa isang mahabang sakit. Si Tala, ang nurse na kasabot ni Dante sa gabing ninakaw ang lahat kay Marisol, ay nakatayo sa kanyang harap na parang isang buhay na multo. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang hawak-hawak niya ang maliit na medyas ng sanggol na kinuha niya kanina sa kumpisalan ng kanyang silid. Isang miro ng kabalintunaan. Sa gabing itinakda siyang dalhin sa isang ospital para sa mga baliw, ang tanging saksi sa kanyang katinuan ay ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Nais niyang sumigaw? Nais niyang itaboy ang babaeng ito. Ngunit ang uhaw para sa katotohanan ay mas matimbang kaysa sa poot. Bakit ka narito? Bulong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ihip ng hangin. Bakit ngayon mo lang ako hinarap? Dahil mamamatay na ako, Marisol. Hikbi ni Tala habang unti-unting lumuluhod sa harap ng babaeng kanyang pinagkaitan. May sakit ako sa baga at hindi ko kayang humarap sa Panginoon nang dala-dala ang kasalan ng ito. Hindi ko pinatay ang mga anak mo. Hindi ko sila kayang saktan. Dinala ni Marisol si Tala sa pinakailalim na bahagi ng mansyon. Sa madilim at maalikabok na suungdet, no'y matatagpuan ang mga lumang habihan. Doon, sa gitna ng amoy ng lumang sinulid at amag, ang katotohanan ay unti-unting humulagpos mula sa mga labi ni Tala. Nabayaran na ni Dante ang doktor at ako para ideklarang patay ang mga sanggol. Pagsisimula ni Tala, ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Inutusan niya akong dalhin sila sa isang liblib na lugar at tapusin sila. Pero nang makita ko ang kanilang mga mukha, ang kanilang maliliit na daliri na humahawak sa aking kamay, hindi ko kaya, Marisol. Kumuha ako ng 2 bangkay ng mga sanggol na walang pagkakakilanlan mula sa punerarya. At yon ang ipinasunog ko sa harap ni Ricardo. Ang mga anak mo, buhay sila. Parang gumuho ang mundo ni Marisol sa narinig. Ang garapon ng abo na iniyakan niya sa loob ng 3 taon
Ang abong itinuring niyang bahagi ng kanyang laman at dugo ay wala palang halaga. Isang malaking panloloko. Isang teatro ng kasamaan na pinagbidahan ni Dante. Nasaan sila? Marahas na hinawakan ni Marisol ang balikat ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa desperasyon. Nasaan ang mga anak ko? Si Alon, ibinigay ko siya sa isang pamilya ng mangingisda sa Ilocos. Doon siya lumalaki, malayo sa kapangyarihan ni Dante. Paliwanag ni Tala habang pilit na humihinga ng malalim. Pero ang isa, si Liab, nalaman ni Dante na hindi ko siya pinatay. Kinuha niya sa akin ang bata 2 taon na ang nakakaraan. Ginamit niya si Liab para pagbantaan ako. At ngayon, natatakot ako na baka gamitin niya ang bata para makuha ang lahat kay Ricardo. Sa gitna ng pag-uusap, kinuha ni Tala ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maruming kuwintas na gawa sa plastik. May mga makukulay na butil na tila laruan lamang. Iniabot niya ito kay Marisol nang may panginginig. Ito ang suot ni Liab nang huling makita ko siya, sabi ni Tala. Ito ang tanging alaala na meron ako mula sa gabing iyon. Hinawakan ni Marisol ang kuwintas. Ang bawat butil nito ay tila nagdadala ng init ng kanyang anak. Isang golden moment sa gitna ng trahedya. Isang piraso ng plastik na mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa loob ng mansyong ito. Sa sandaling yon, hindi na nakaramdam ng panghihina si Marisol. Ang lason ng mga gamot ni Dante ay tuluyan ng napawi ng adrenaline ng pagiging isang ina. Hindi ka pwedeng manatili rito, Tala, sabi ni Marisol habang mabilis na nag-iisip. Kung makikita ka ni Dante, papatayin ka niya. Wala na akong pakialam sa buhay ko, Marisol, sagot ni Tala. Ang mahalaga ay malaman mo na hindi ka baliw. Ang naririnig mong iyak ng bata sa gabi, baka hindi yon guni-guni. Baka si Liab yon na itinatago nila sa loob mismo ng mansyong ito. Bago pa makasagot si Marisol, isang mahabang anino ang dahan-dahang lumitaw sa itaas ng hagdanan ng sengdet. Ang liwanag ng isang kandila ay unti-unting lumalapit, kasunod ang tunog ng isang matigas na baston na tumatama sa sahig na gawa sa Nara. Marisol? Sino ang kinakausap mo sa gitna ng dilim? Ang boses ni Doña Esperanza ay kasing lamig ng kamatayan. Nakatayo ang matandang babae sa tuktok ng handan. Ang kanyang mukha ay balot ng pagduda at puot habang nakatingin sa kanyang dusa at sa maruming babaeng nasa paanan nito. Hindi nakagalaw si Marisol. Hawak pa rin niya ang kwintas ni Liab at sa tabi niya ay ang susi sa lahat ng kasalanan ng pamilya Zobel Enriquez. Isang maling galaw at ang pagkakataon niyang mabawi ang kanyang mga anak ay habang buhay nang maglalaho. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang ina ay ang hapdi ng yakap na hindi mo pa naibibigay habang ang mundo ay pilit kang binubulag sa katotohanang ang iyong mga kon ay humihinga pa sa ilalim ng parehong langit. Ang katotohanang ito ay tila isang bagong lason na dumadaloy sa mga ugat ni Marisol. Hindi lason na nagpapatulog sa diwa, kundi lason na nagniningas at nagbibigay ng lakas. Habang nakatayo sa harap ng kanyang biyenan sa madilim na sungdet, naramdaman ni Marisol ang bigat ng kwintas ni Liab sa loob ng kanyang palad. Kailangan niyang protektahan si Tala. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara. Sino ang kausap mo, Marisol? Bakit ka narito sa gitna ng gabi na parang isang ligaw na kaluluwa? Ang boses ni Doña Esperanza ay kasing talas ng karayom, puno ng pagduda habang ang liwanag ng kanyang kandila ay sumasayaw sa mga dingding na bato. Mabilis na itinulak ni Marisol si Tala sa pinakamadilim na sulok, sa likod ng malalaking tumpok ng sinulid. Sa isang iglap, pinalitan niya ang kanyang seryosong mukha ng isang blangko, vahong hetch na ngiti. Nagsimula siyang humuni ng isang malungkot na kanta habang ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa hangin na tila ba may hinahawakang hindi nakikitang sinulid. Ang mga bata, Mama. Tinutulungan nila akong maghabi.
Bulong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sabi nila, ang kulay ng langit ay asul, pero ang kulay ng kanilang mga mukha ay tila abo. Hindi ba ninyo sila nakikita? Isang bakas ng pandidiri ang gumuhit sa mukha ni Doña Esperanza. Puro kakahibangan. Halika na, bumalik ka na sa silid mo bago pa kita maipakulong sa bodega. Ricardo! Dante! Kunin ninyo ang baliw na ito! Habang hinihila si Marisol paitaas ng mga katulong, lumingon siya ng bahagya. Nakita niya ang anino ni Tala na dahan-dahang lumulusot palabas ng bintana. Isang tahimik na pasasalamat ang bumukal sa kanyang puso. Ngayong gabi, hindi lang katotohanan ang nakuha niya, kundi ang direksyon patungo sa kanyang nawawalang piraso. Samantala, malayo sa mansyon ng mga Zobel Enriquez sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Ilocos, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng tuyong isda, isang batang lalaki na may sunog na balat at maliliit na kamay ang pilit naghihila ng isang batya ng mga isda na halos kasing laki niya. Si Alon, 3 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala na ng bigat ng isang matandang inalisa ng pag-asa. Ang hangin ay humahampas sa kanyang manipis na sando habang ang magaspang na boses ng kanyang kinikilalang ama ay umaalingaw-ngaw sa tabing dagat. Wala kang kwenta, bata ka. Pinakain na nga kita, hindi mo pa mabuhat yan ng maayos. Sigaw ng mang-ingisda habang itinutulak ng marahas ang munting balikat ni Alon. Napasubsob ang bata sa buhanginan. Ang mga tuhod niya ay nagalusan, ngunit walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sanay na siya sa sakit. Sa halip na umiyak, dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang bulsa at mahigpit na hinawakan ang isang pira-pirasong kabibi. Ito lamang ang kanyang kayamanan. Isang piping karamay sa mundong hindi siya tinatanggap. Mula sa maalat at magaspang na hangin ng karagatan, ang pakiramdam ay tila biglang napalitan ng isang malamig at kulob na hangin na nagmumula sa isang nakatagong silid. Sa ilalim mismo ng mismong bubong kung saan natutulog si Marisol, may isang lihim na mundo na ginawa ni Dante. Sa isang kwartong napalilibutan ng mamahaling mga laruan at makakapal na kurtinang humaharang sa sinag ng araw, nakaupo sa isang sulok si Liab. Nakasuot siya ng malinis at magarang damit, ngunit ang kanyang namumutlang balat ay sumisigaw ng pangumulila sa liwanag ng araw. Bumukas ang mabigat na pinto at pumasok si Dante. Ang kanyang anino ay parang isang halimaw na lumalamon sa kakarampot na espasyo ng bata. Come here, Liab! Tawagin mo akong Daddy. Malambing ngunit nakakakilabot na utos ni Dante habang may iniaabot na mamahaling tsokolate. Nanginig ang munting katawan ni Liab. Umatras siya hanggang sa dumikit ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi man niya naiintindihan ang buong sitwasyon. Ang kanyang murang isipan ay nakakaramdam na ang lalaking nasa harap niya ay hindi nagdadala ng pagmamahal, kundi isang hawlang ginto. Nawala ng pasensya si Dante at marahas na hinawakan ang braso ng bata. Pinipilit itong sumunod sa kanyang kagustuhan. Ang bawat pagpisil ni Dante ay isang hakbang upang hubugin ang bata bilang kanyang perpektong sandata laban kay Ricardo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa itaas ng mansyon, muling naupo si Marisol sa kanyang habihan. Ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa kanyang pagbabago. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa isang garapon ng abo. Kinuha niya ang mga sinulid na itim at pula, mga kulay ng galit at paghihigante, at sinimulang ihabi ang isang disenyo na walang sinuman sa vegan ang nakakaalam. Ang mata ng Diyos, isang sinao ng hugis na sumisimbolo sa isang pagbabantay na walang pinapalampas, isang banta na inilimbag sa tela. Inilabas niya ang mumurahing kwintas na plastik na ibinigay ni Tala. Tinitigan niya ang kulay nitong dilaw na tila araw. Kumuha siya ng isang gintong sinulid at maingat itong isinama sa madilim na disenyo ng inabel.
Ang gintong sinulid na iyon ay si Liab. Ang bawat paghampas niya sa kahoy ng habihan ay isang pangako na dudurugin niya ang sinumang hahadlang sa kanyang pagiging ina. Nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi at ang lahat ay himbing na sa pagtulog, nagbalot si Marisol ng ilang pirasong damit at ng kapirasong papel na naglalaman ng direksyon patungo kay Alon. Isinilid niya ito sa isang lumang bag. Ito na ang gabi. Kailangan niyang makatakas bago pa siya maikulong sa institusyon kinabukasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang pasilyo ay madilim at walang bantay. Bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay maingat at kalkulado upang hindi makalika ng anumang ingay. Ngunit nang marating niya ang paanan ng hagdan, isang tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang napakahina, ngunit pamilyar na pag-iyak. Isang boses ng bata na nagmumula hindi sa labas, kundi sa ilalim mismo ng sahig na kanyang kinatatayuan. Ang iyak na iyon ay tila isang di nakikitang sinulid na pumulupot sa kanyang mga binti. Tumingin si Marisol sa malaking pintuan ng mansyon na nag-aanyaya sa kanya patungo sa kalayaan at kay Alon. Pagkatapos, tumingin siya sa madilim na sahig kung saan nagmumula ang tinig ng isa pa niyang anak. Ang gabi ay naging isang malupit na sangang daan. Paano pipili ang isang ina kung sino sa kanyang dalawang anak ang uunahin niyang iligtas? Ang paniyak na iyon mula sa ilalim ng sahig ay pumutol sa mga hakbang ni Marisol. Paano siya aalis patungo sa isang baryo kung narito lang sa mismong pusod ng impyerno at sa ilalim ng kanyang mga paa ang isa sa kanyang mga supling? Dahan-dahang binitawan ni Marisol ang pinto. Ang kalayaan ay kailangang maghintay. Hanggat nasa kamay ng demonyo si Liab, hindi siya maaaring tumakas. Bumalik siya sa kadiliman. Patungo sa kanyang habihan, dala ang bigat ng dalawang mundong kailangan niyang pang-isahin. Sa halip na umiyak, ibinuhos niya ang nag-aalab na damdamin sa kahoy at sinulid. Ang bawat paghila at pagtulak ng mga sangkap ng habihan ay lumika ng isang malungkot na himig sa loob ng malamig at maalikabok na suungdep. Ang ritmo ng kanyang paggawa ay isang panalangin ng katatagan. Hindi niya namalayan na may isang pares ng mga matang kanina panakamasid sa kanya mula sa hamba ng pinto. Si Ricardo. Nakatayo ang kanyang asawa doon, balot ng pagod at matinding pangunggulila. Ang mga balikat nitong dati ay tuwid at matibay, tila bumagsak sa bigat ng mga desisyong pilit ipinapapasan sa kanya ng pamilya at ng lipunan. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Ang malamlam na liwanag ng gasera ay nagbigay buhay sa magandang mukha ni Marisol na matagal na niyang iniwasang titigan dahil sa sakit ng nakaraan. Ipinatong ni Ricardo ang kanyang mainit na palad sa nanginginig na mga kamay ni Marisol, pinatigil ang galaw ng kahoy. Napatingin si Marisol sa kanya. Wala ang maskara ng kabaliwan sa mga oras na ito. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Nag-usap sa isang wikang sila lamang ang nakakaunawa. Isang wika ng pag-ibig na natabunan ng labis na pagdurusa. Bakit hindi ka pa natutulog? Mahinang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malambot at basag. Tila natatakot na mabasad ang marupok na sandali. Umupo siya sa tabi ni Marisol sa maliit na bangko na gawa sa kawayan. Naamoy ng babae ang pamilyar na samyo ng kaping barako at ang pamilyar na amoy ng lalaking naging sandigan niya noon. Dahan-dahang ipinatong ni Ricardo ang kanyang ulo sa balikat ni Marisol. Isang kilos ng matinding pagsuko, isang pag-amin na sa likod ng kanyang pagiging matatag na tagapagmana ng mga Zobel Enriquez. Siya ay isang lalaking durog na durog. I'm sorry, Marisol. I'm so sorry. Bulong ni Ricardo habang ang kanyang mga luha ay unti-unting bumabasa sa manipis na damit ng asawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mahal na mahal kita. Until now, ikaw lang. Pero sa tuwing titingnan kita, nakikita ko ang gabing nawala ang mga anak natin. Ang sakit-sakit. Gusto kitang ipagtanggol kina Mama at Dante. Pero I feel so helpless.
Pakiramdam ko, unti-unti rin akong namamatay kasama ng katinuan mo. Gumuho ang matigas na pader sa puso ni Marisol. Nakita niya ang kahinaan ng lalaking minamahal niya. Hindi ito masama. Sadyang nabulag lamang ito ng kasinungalingan at utang na loob sa pamilya. Itinaas ni Marisol ang kanyang kamay. Gusto niyang haplusin ang buhok ng asawa, pawiin ang mga luha nito, at sabihing hindi na sila kailangang magluksa. Ibinuka ni Marisol ang kanyang mga labi. Ang katotohanan ay nagpupumiglas na sa dulo ng kanyang dila. Nais niyang sabihin na buhay ang kanilang mga anak. Nais niyang sabihin nasa ilalim lang ng mansyong ito si Liab, naghihintay na mailigtas. Ngunit bago pa man tumunog ang unang pantig ng kanyang pag-amin, nahagip ng mga mata ni Marisol ang isang anino sa labas ng malaking bintanang gawa sa kapiz. Isang figura ang nakatayo sa dilim ng hardin. Ang paminsan-minsang pagliwanag ng buwan ay naglantad sa mapanuyang ngiti ni Dante. Nakatingin ito ng diretso sa kanila, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Binabantayan ni Dante ang bawat kilos nila. Siguro'y inaasahan na bibigay si Marisol sa tawag ng emosyon. Isang malamig na takot ang bumalot sa gulugod ni Marisol. Kung malalaman ni Ricardo ang totoo ngayon, nang walang sapat na ebidensya, siguradong ipagtatanggol pa rin ni Ricardo si Dante dahil sa pagtitiwala nito sa kapatid. At kung mangyari iyon, baka itago ni Dante si Liab sa lugar na hindi na nila kailanman matutuklasan. Dahil sa matinding pag-ibig sa kanyang anak, pinili ni Marisol na muling saktan ang asawa. Biglang iniwas ni Marisol ang kanyang balikat. Pinalaki niya ang kanyang mga mata at inilayo ang tingin kay Ricardo. Nagsimula siyang tumawa ng mahina, isang tawang malungkot at walang sapat na dahilan. Kinuha niya ang isang nahulog na suklay sa sahig at kinakausap ang hangin. Ibinabalik ng buong husay ang balat kayo ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Nakita ni Ricardo ang pagbabago. Ang pag-asang sandaling umusbong sa kanyang dibdib ay muling nadurog na parang tuyong dahon. Tumayo siya. Ang mukha ay balot muli ng matinding paggabigo at kalungkutan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at iniwan si Marisol sa gitna ng dilim na walang sinabing paalam. Ang tanging naiwan kay Marisol ay ang malamig na hangin at ang basang bahagi ng kanyang damit na tinuluan ng luha ng kanyang asawa. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilan ang sariling pagtangis. Sa kabilang banda, hindi natapos ang gabi ni Dante sa simpleng pagmamasid lamang. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lamang sa Vigan, isang pamilya na sobrang walang pangalan ang unang nakita sa ibabaw ng hapagkainan, eksaktong sa tapat ng inuupuan ni Ricardo. Sa loob nito ay isang liham na nilikha ng purong kasamaan. Naglalaman ito ng mga wad na salaysay tungkol sa mga lihim na pagkikita di umano ni Marisol at ng isang binatang manghahabi sa gitna ng gabi sa Suengdet. Ang makamandag na binhi ng pagdududa ay inihasik na, handang wasakin ang anumang natitirang hibla ng tiwala sa puso ng isang asawang naguguluhan. Ang buong mansyon ng mga Zobel Enriquez ay naliligo sa liwanag ng naglalakihang aranya. Ang gabi ay inilaan para sa isang marangyang piging, isang pagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kumpanya ng tela. Ang amoy ng mamahaling alak at inihaw na karne ay humahalo sa halimuyak ng mga pabango ng mga politiko at matataas na tao sa lipunan. Sa gitna ng lahat ng kinang na ito, isang anino ang sadyang ikinulong sa dilim. Nasa loob lamang ng kanyang silid si Marisol, pinagbawal ang lumabas ni Doña Esperanza upang hindi maging mansa sa perpektong larawan ng kanilang pamilya. Subalit, hindi ganoon ang plano ni Dante. Para sa kanya, ang kasawian ni Marisol ay isang entablado na kailangan ng manonood. Habang nakaupo si Marisol sa harap ng bintana, isang pamilyar na himig ang dahan-dahang gumapang sa siwang ng kanyang pinto. Isang malungkot at mabagal na tungtog mula sa isang lumang kahon ng musika.
Kumabog ng malakas ang dibdib ni Marisol. Ang tugtog na iyon ay ang mismong oyayi na binili nila ni Ricardo para sa mga sanggol bago pa man dumating ang gabi ng bagyo. Tila, may isang di nakikitang kamay na humila sa kanya patayo. Sa pag-aakalang nasa labas lamang ng pinto ang pinagmumula ng musika, dahan-dahan siyang naglakad palabas. Hindi namamalayan na ito ay isang bitag na maingat na inilatag ng demonyo. Sinundan niya ang himig hanggang sa marating niya ang itaas ng malaking hagdanan na nakaharap sa bulwagan. Natigil ang musika at lahat ng paningin ng mga matataas na panauhin ay napako sa kanya. Nakatayo si Marisol, nakasuot lamang ng isang kupas at gusot na pantulog. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghahanap. Mula sa gitna ng mga bisita, lumapit si Dante na may dalang isang maliit na kumot na nakabalot na tila isang sanggol. Mumiti siya ng palihim bago sumigaw sa boses na nag-aanyaya ng awa mula sa madla. Marisol, bakit ka lumabas? Tiba sabi ko sa'yo, abo na ang mga anak mo. Wala na ang mga sanggol na hinahanap mo. Ang salitang abo ay parang asidong ibinuhos sa utak ni Marisol. Nakita niya ang kumot na hawak ni Dante. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at sa epekto ng paulit-ulit na panlilinlang nito, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang tanging nais niya ay bawiin ang kumot na inakala niyang pag-aari ng kanyang anak. Tumakbo siya pababa ng hagdan nang walang pakialam sa mga taong nakatingin. Nang maabot niya si Dante, pilit niyang inagaw ang kumot. Sa halip na ibigay ito, sinadya ni Dante na bitawan ang kumot upang mahulog sa sahig, sabay tulak kay Marisol na naging dahilan ng pagkakadapa ng babae sa gitna ng bulwagan. Ang mga baso ng alak ay nagkauntugan sa panginginig ng mga panauhin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, puno ng pandidiri at pagkaawa sa pamilyang may alagang isang baliw. My goodness, Ricardo! Ano ba ang ginagawa ng asawa mo rito? Nanginginig sa galit ang boses ni Doña Esperanza habang tinatakpan ang kanyang mukha ng isang abaniko. Nakakahiya. Dalhin niyo siya sa bodega. Ikinukulong ko siya roon para hindi na muling makagawa ng eskandalo. Mabilis na lumapit si Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit habang tinitingnan ang asawang nakadapa sa sahig. Yakap-yakap ang isang walang lamang kumot. Binuhat niya si Marisol, na sa mga oras na iyon ay umiiyak na ng tuluyan. Hindi dahil sa pagkabaliw, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili sa harap ng kanyang asawa. Ikinulong si Marisol sa isang madilim at maalikabok na bodega sa pinakailalim ng mansyon. Walang bintana, walang sapat na hangin. Ang lamig ng sementong sahig ay tumago sa kanyang manipis na damit. Sa gitna ng kadiliman, huminga ng malalim si Marisol. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inalis ang maskara ng kahinaan. Ang patibong ni Dante ay nagdulot ng hiya, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng isang pribadong lugar kung saan wala ang matatalas na mata ng kanyang biyenan. Ilang oras ang lumipas, narinig niya ang pagpihit ng seradura. Bumukas ng bahagya ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok. Kasunod ang isang figura na may dalang tray ng tubig at tirang pagkain. Si Sora, ang katulong na kilala rin bilang lihim na kasintahan at kasabwat ni Dante. Nang ilapag ni Sora ang tray sa sahig, inaasahan niyang makikita ang isang babaeng nakayuko at kinakausap ang sarili. Ngunit laking gulat niya nang makita si Marisol na nakaupo ng tuwid. Ang mga mata ay malinaw na malinaw, tila isang reynang naghihintay sa kanyang nasasakupan. Hindi na kailangan ang pagkaingyan, Sora. Malamig at matigas na sabi ni Marisol. Walang bakas ng nanginginig na tinig. Walang senyales ng pagkasira ng bait. Nanlaki ang mga mata ni Sora. Ang pagkabigla ay nagdulot sa kanya ng pag-atras. Naisip niyang tumakbo, ngunit ang tinig ni Marisol ay tila may kapangyarihang pumigil sa kanyang mga paa. Alam ko ang lahat, Sora.
Patuloy ni Marisol habang dahan-dahang tumatayo mula sa dilim. Alam kong kayo ni Dante ang nasa likod ng wad na pagkamatay ng aking mga anak. Alam kong nagpunta rito si Tala. At alam kong ginagamit ka lang din ni Dante para sa kanyang sariling kapakanan. Isang hikbi ang nakawala sa mga labi ni Sora. Sa halip na magalit ang magkaila, bumagsak ang mga balikat ng katulong. Sa taas ng mansyon, sa mismong gabing ito, naririnig niya ang mga anunsyo. Ipinagmamalaki ni Dante ang nalalapit niyang kasal sa anak ng isang mayamang politiko. Ang mga pangako ni Dante sa kanya, ang magkasamang buhay at ang kayamanan ay pawang mga kasinungalingan lamang. Siya ay tinapon na parang basahan matapos gamitin. Patawarin mo ako, senyora. Umiiyak na bulong ni Sora habang lumuluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng maliliit na patak sa maalikabok na semento. Sobra na ang kasamaan niya. Akala ko mahal niya ako. Pero isa rin pala akong tanga. Gusto kong makabawi, kahit na alam kong hindi sapat ang buhay ko para bayaran ang ginawa namin sa'yo. Hindi hinawakan ni Marisol si Sora, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa nagkakaslang katulong. Kung gusto mong makabawi, sabihin mo sa akin na yun din. Nasaan si Liab? Tumingala si Sora. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng pantatraidor at pagsisisi. Nasa itaas siya, senyora. Sa mismong silid ni Dante. May isang lihim na pinto sa ilalim ng malaking alpombra sa tapat ng kanyang aparador. Doon niya itinatago ang bata sa isang maliit na kwarto sa ilalim ng sahig. Nandoon si Liab. Naghihintay. Isang mainit na alon ng tapang ang umagos sa buong katawan ni Marisol. Hindi na siya naghintay pa. Vinamamit niya ang susing dala ni Sora upang makalabas sa bodega. Dumula siya sa mga makikitid na pasilyo ng mga katulong, nagtatago sa bawat anino habang ang buong pamilya ay abala sa pakikipagplastikan sa mga panauhin sa kabilang bahagi ng mansyon. Narating ni Marisol ang dulo ng pasilyo kung nasaan ang silid ni Dante. Ang pintuan ay walang nakabantay. Maingat niyang binuksan ito at pumasok sa loob ng silid ng taong sumira sa kanyang buhay. Ang amoy ng mamahaling tabako at kalupitan ay nanunuot sa bawat sulok. Lumapit siya sa malaking alpombra na tinukoy ni Sora. Nang itabi niya ang mabigat na tela, bumungad sa kanya ang isang parisukat na hiwa sa sahig na gawa sa kahoy. Isang lihim na lagusan na may tanso at matibay na kandado. Inilapit ni Marisol ang kanyang taing nga sa sahig. At doon, sa gitna ng katahimikan ng malaking silid, narinig niya ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Ang mahina at ritmikong paghinga ng isang batang natutulog, isang hiningang nagmula sa kanyang sariling sinapupunan. Malamig ang tanso ng kandado sa ilalim ng manginghinig na mga daliri ni Marisol. Nasa harap niya ang pintong nagkukubli sa kanyang anak, ngunit wala siyang susi upang buksan ito. Mula sa ibaba, narinig niya ang mga nag-aawitang boses at ang mga yabag ng mga panauhing nagsisimula ng magpaalam. Tapos na ang piging. Pabalik na si Dante sa kanyang silid. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, idinikit ni Marisol ang kanyang mga labi sa kahoy na sahig at bumulong ng isang tahimik na pangako bago siya mabilis na bumalik sa madilim na bodega upang magkunwaring hindi nakatakas. Pumasok si Dante sa kanyang silid na amoy alak at mamahaling sigarilyo. Ang kanyang mukha, na kanina ay nakangiti sa harap ng mga politiko, ay biglang nag-iba at naging isang nakakakilabot na maskara ng kasamaan. Nadatnan niya si Sora na nag-aayos ng kanyang mga damit sa aparador. Lumapit si Dante at marahas na hinawakan ang braso ng katulong. Pilit itong iniharap sa kanya. Nakausap ko na ang mga smuggler sa pantalan, Sora. Malamig na utos ni Dante. Ihanda mo ang mga papeles ng bata. Ipapadala natin si Liab sa barko patungong Macau bukas ng gabi. Wala na siyang silbi rito. Magpapakasal na ako kay anak ni Congressman at hindi ko kailangan ng isang batang magpapaalala sa akin ng mga kasalanan ko. Nanlaki ang mga mata ni Sora
Ang takot ay mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Dante, maawa ka naman. Bata pa si Liab. Paano kung magkasakit siya sa biyahe? Paano kung patayin siya ng mga taong yon? Hindi ba't nangako ka sa akin na aalagaan natin siya at tayo ang bubuo ng pamilya? Ang likod ng kamay ni Dante ay marahas na dumapo sa pisngi ni Sora, isang malakas na puwersa na nagpatumba sa babae laban sa matigas na kahoy ng aparador. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang muka, ngunit mas masakit ang pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Huwag kang magmalinis, Sora. At lalong huwag kang mag-ilusyon. Sigaw ni Dante habang dinuduro ang umiiyak na babae. Kasabwat kita mula simula. Isang hamak na katulong ka lang at ginawa kitang kasangkapan. Gawin mo ang inuutos ko kung ayaw mong sumunod sa libingan ng mga sanggol na yon. Lumabas si Dante ng silid at padabog na isinara ang pinto. Iniwan si Sora na nakahandusay sa sahig. Ang mga luha ng pag-ibig sa mga mata ng babae ay unti-unting natuyo, napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Sa sandaling yun, pinatay ni Dante ang natitirang katapatan ni Sora. Ang babaeng ginamit niya ay siya ring babaeng maghuhukay ng kanyang libingan. Kinabukasan, ang buong mansyon ay abala sa paglilinis ng mga kalat mula sa piging. Ginamit ni Marisol ang kaguluhang ito. Suot ang isang simpleng barutsaya na itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan at may balot na tela sa ulo. Dumaan siya sa likod ng kusina at sumakay ng palihim sa likuran ng isang kariton na nagde-deliver ng mga gulay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil alam niyang bawat segundo sa labas ng mansyon ay isang sugal sa kamatayan. Ngunit kailangan niyang makita ang isa pa niyang anak upang makakuha ng lakas para sa paparating na digmaan. Matapos ang mahabang biyahe sa ilalim ng matinding sikat ng araw, narating niya ang Barangay Sinag. Ang amoy ng asin at pinatuyong isda ay sumalubong sa kanya. Mula sa likod ng mga nakasabit na lambat, nakita niya ang isang eksenang dumurog sa kanyang kaluluwa. Isang maliit na bata, sunog ang balat sa araw at payat, ang pilit na nagbubuhat ng isang timba ng tubig na halos kasing bigat niya. Si Alon. Tumulo ang mainit na luha sa mga pisngi ni Marisol. Nais niyang tumakbo. Nais niyang yakapin ang bata at isigaw sa buong mundo na siya ang ina nito. Ngunit napigilan siya ng kanyang sariling mga paa. Dalawang lalaki na may mga tattoo sa braso. Pamilyar na marka ng mga tauhan ni Dante sa underground ang nagmamasid hindi kalayuan. Binabantayan nila ang bata upang siguraduhing hindi ito makikita ni na Ricardo. Nang pumasok ang mga bantay sa isang maliit na tindahan upang bumili ng sigarilyo at ang mangingisdang umampon sa bata ay nakatalikod, dahan-dahang lumapit si Marisol. Nakaupo si Alon sa buhanginan, hinihimas ang kanyang sugatang tuhod. Lumuhod si Marisol sa tabi ng bata. Ang kanyang anino ay nangbigay ng pansamantalang silong kay Alon. Kumuha siya ng isang malambot na tinapay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa nanginginig na mga kamay ng bata. Tumingala si Alon. Ang kanyang mga mata, na kasing hugis at kasing kulay ng mga mata ni Ricardo, ay puno ng kawalang malay at pasasalamat. Kinain ng bata ang tinapay ng mabilis. Matapos itong maubos, inipasok ni Alon ang kanyang maliit at magaspang na kamay sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang isang makinis at puting kabibi at maingat itong inilagay sa palad ni Marisol. "Salamat po, mabait na lola." Bulong ni Alon. Ang kanyang boses ay parang musika na nagmula sa langit. Sabi po ng dagat, kapag malungkot ka, pakinggan mo lang ito. Ibibigay ko po ito sa inyo para hindi kayo umiyak. Nakagat ni Marisol ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pilit na pinipigilan ang isang malakas na hikbi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang hinaplos ang magulong at maalikabok na buhok ni Alon. Ang init ng balat ng bata ay tumago sa kanyang kaluluwa.
isang pakiramdam na 3 taon niyang inasam. Gusto niyang sabihing, "Anak, ako ang iyong ina." Ngunit kinagat niya ang kanyang dila hanggang sa manhid. Isang maling salita, isang maling kilos, at maaaring ipapatay ni Dante ang bata. Tumalikod si Marisol. Mahigpit na hawak ang kabibi sa tapat ng kanyang tumitibok na puso, habang ang mga tauhan ni Dante ay naglalakad pabalik mula sa tindahan. Sa bawat hakbang niya papalayo sa buhanginan, ang kanyang kaluluwa ay nag-iiwan ng isang tahimik na sumpa. Babalikan niya ang kanyang anak. At sa susunod na magkita sila, hindi na siya isang estrangero na nagbibigay ng tinapay, kundi isang inang magbibigay ng tahanan. Nang makabalik si Marisol sa mansyon sa Vigan bago lumubog ang araw, ang kalangitan ay nagbabanta ng isang malakas na bagyo. Ang makapal na ulap ay kasing dilim ng mga lihim ng pamilya Zubel Enriquez. Mabilis siyang pumasok sa likurang pintuan at nagtago sa anino ng suengdep. Iniiwasan ang mga nagmamasid na mata ni Doña Esperanza. Kailangan niyang unahin si Liab. Kung ipapadala ito ni Dante sa Macau bukas ng gabi, kailangan niya itong makuha mula sa ilalim ng sahig na yung gabi. Wala nang bukas para sa kanya. Habang nag-iisip siya ng paraan kung paano muling papasukin ang kwarto ni Dante nang walang makakapansin, isang pamilyar na bulto ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng malalaking tumpok ng tilang inabel. Si Sora. Ang mukha ng katulong ay may malaking pasa na mamaga ang pising-i kung saan dumapo ang malupit na likod ng kamay ni Dante. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi na sa pag-ibig, kundi nag-aapoy sa pinaghalong galit at matinding pagsisisi. Walang sinabing salita si Sora noong una, dahan-dahan itong lumapit kay Marisol. Ang panginginig ng buong katawan ng katulong ay nagpapakita ng matinding takot. Ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Kinuha niya ang malamig na kamay ni Marisol at may inilagay na isang mabigat na bagay sa palad nito. Isang lumang susi na gawa sa tanso, ang susing nakita ni Marisol na nakasabit sa leeg ni Dante noon. "Ito ang susi sa ilalim ng sahig ng kanyang silid, senyora." Nanginginig na bulong ni Sora habang ang sariwang luha ay patuloy na humahapdi sa kanyang sugatang pisingi. Kakaalis lang niya para makipagkita muli sa mga smuggler sa labas ng bayan. Ito na ang pagkakataon mo. Iligtas mo si Liab bago pa mahuli ang lahat. Handa na akong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Ang susing iyon ay hindi lang piraso ng metal para kay Marisol. Ito ay ang tulay patungo sa kaligtasan ng kanyang laman at dugo. Pinisil niya ang kamay ni Sora. Isang tahimik na pagtanggap ng kapatawaran sa kabila ng lahat ng pait. Ngunit bago pa man makahakbang si Marisol patungo sa hagdanan, isang malakas at malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na pinto ng sueng. Ang natitirang liwanag ng mga gasera sa paligid ay sabay-sabay na namatay at nilamon sila ng matinding kadiliman. Mula sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar at nakakakilabot na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Kaya palang hirap hanapin ang susing yan sa aking aparador. Balak mo ba akong pagnakawan, Sora? O balak mong ibigay ang natitira kong kayamanan sa isang baliw?" Mula sa mga anino, unti-unting lumabas si Dante. Hindi pala ito umalis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang demonyong nahuli ang kanyang mga biktima sa gitna ng pagtakas. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang matalim na patalim na kumikislap sa kakarampot na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Ang talim ng patalim ni Dante ay kumikislap sa dilim, isang malamig na pangako ng kamatayan. Umatras si Marisol. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa susing tanso na ibinigay ni Sora. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Handa na sanang sumugod si Dante upang tapusin ang dalawang babaeng nagbabalak sumira sa kanyang kaharian. Ngunit isang pamilyar at mabigat na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. "Dante? Marisol? Nasaan kayo?"
Bakit namatay ang mga ilaw rito sa ibaba? Boses ni Ricardo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapato sa kahoy na hagdan ay tila hulog ng langit na nagligtas sa kanilang buhay. Mabilis na itinago ni Dante ang patalim sa loob ng kanyang sako. Ang kanyang mukha na kanina ay nag-aapoy sa kasamaan ay biglang napalitan ng maamong maskara ng isang nag-aalalang kapatid. Lumapit siya kay Sora at mahigpit na pinisil ang balikat nito. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa laman ng katulong bilang isang tahimik na banta. Subukan ninyong magsalita at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay lulutang sa dagat ang batang iyon. Mariin at malamig na bulong ni Dante bago siya lumingon upang salubungin ang kanyang kapatid. Nandito kami, kuya! Malakas na sagot ni Dante habang naglalakad patungo sa liwanag. Hinanap ko lang si Marisol. Nakita ko siyang nagwawala na naman sa harap ng mga habihan, inaaway si Sora. Ako na ang bahala sa kanya. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Habang abala si Dante sa pagkaladkad ng atensyon ni Ricardo, palayo sa sungdet, sinamantala ni Marisol at Sora ang pagkakataon. Walang inaksayang segundo ang dalawa. Alam ni Marisol na hindi niya mailalabas si Liab na yung gabi dahil nagkalat ang mga tauhan ni Dante sa labas ng mansyon para sa preparasyon ng pag-smuggle sa bata patungong Macau kinabukasan. Kailangan niya ng mas malakas na sandata. Kailangan niyang buksan ang mga mata ni Ricardo dahil ang asawa niya ang tanging may kapangyarihan upang buwagin ang mga bantay ng pamilya Sobel Enriquez. Kinabukasan, ang buong vegan ay nagising sa isang mahalagang pagdiriwang. Ang taon ng eksibisyon ng Inabel, kung saan ipinapakita ng pamilya ang kanilang pinakamagagandang obra sa mga angalakal at art collector mula sa iba't ibang bansa. Puno ng makukulay na banderitas ang paligid at ang amoy ng matamis na kakanin ay bumabalot sa hangin. Inutusan ni Doña Esperanza ang mga katulong na ikulong si Marisol sa kanyang silid, ngunit hindi nila alam na bago pa man sumikat ang araw, natapos na ni Marisol ang kanyang obra maestra. Dinamimit niya ang susing tanso upang panandaliang silipin si Liab sa ilalim ng sahig ni Dante kaninang madaling araw. Nang makita niya ang anak na mahimbing na natutulog, iniwan niya sa tabi nito ang plastik na kuwintas mula kay Tala bilang pangako. Nababalikan niya ito. Ang sandaling iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng 1,000 sundalo. Sa gitna ng palatuntunan, habang nantatalumpati si Dante at ipinagmamalaki ang pamana ng kanilang pamilya, isang tahimik na kaguluhan ang naganap sa likuran ng bulwagan. Dahan-dahang naglakad si Marisol patungo sa entablado. Wala na ang gusot niyang damit. Suot niya ang isang formal at tradisyonal na Filipiniana na paborito ni Ricardo. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkabaliw. Hawak niya ang isang mahaba at nakabalot na tela. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Ricardo, pigilan mo ang asawa mo. Pabulong na bulyaw ni Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya habang sinusubukang takpan ang atensyon ng mga bisita. Ngunit hindi gumalaw si Ricardo. Nakapako ang kanyang paningin kay Marisol. Matagal na niyang hindi nakita ang asawa na ganito katikas at kapayapa. Tila bumalik ang babaeng minahal niya bago ang trahedya. Lumapit si Marisol sa pinakagitna ng entablado. Tiningnan ng diretsyo sa mga mata si Dante at walang salitang inilatag ang telang Inabel. Ipinihit niya ang mga dulo nito at hinayaang bumagsak ang mahabang tela upang makita ng lahat. Isang matinding pag-ikot ng hininga ang narinig mula sa mga panauhin. Ang tela ay hindi naglalaman ng mga karaniwang bulaklak o alon. Ito ay ang mata ng Diyos. Ngunit higit sa sinaunang disenyo, ang pagkakagawa ng mga sinulid ay nagkukwento ng isang napakalinaw na serye ng mga imahe. Sa itaas na bahagi ay mga itim na sinulid na hugis ulap at kidlat, isang malakas na bagyo. Sa gitna ay isang pulang apoy. Ngunit sa loob ng apoy ay walang laman. Walang abo. Sa ibaba, nakalarawan ang isang maitim na anino ng lalaki. Hawak sa magkabilang kamay ang 2 gintong sinulid na tila mga sanggol
na sa pilitang inilalayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, pinupuri ang kakaibang sining ng obra. Ngunit para sa mga taong nakakaalam ng nakaraan, ang telang ito ay isang sumbong sa langit. Unti-unting namutla si Dante. Ang kanyang maangas na tindig ay biglang gumuho. Nakilala niya ang mensahe. Ang nakaraan na pinilit niyang ibaon ay ngayon ay nakalatag sa harap ng buong lipunan, hinabi mismo ng mga kamay ng babaeng sinira niya. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa tela, tinitigan niya ang walang lamang apoy at ang dalawang gintong sinulid. Ang kanyang isip ay parang isang tahimik na lawa na biglang binagsakan ng malaking bato. Nag-umpisang magdugtong-dugtong ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Naalala niya ang gabi ng bagyo, kung paanong sobrang pinagpapawisan ang doktor kahit napakalamig ng panahon. Naalala niya kung paanong iginiit ni Dante na sunugin agad ang mga sanggol ng walang sapat na burol dahil daw sa takot na kumalat ang sakit. At naalala niya ang mga huling salita ni Tala noong gabing iyon bago ito biglang naglaho na parang bula. Iniangat ni Ricardo ang kanyang nanginginig na mga mata mula sa telang inabel patungo sa mukha ni Dante. Ang kanyang kapatid ay pawisang-pawisan, napapalunok ng laway at pilit na umiiwas ng tingin. Ang matagal na pagkabulag ni Ricardo ay unti-unting napunit, pinalitan ng isang nakakapapasong katanungan na yayanig sa buong pagkatao ng pamilya Sobel Enriquez. Ang malamig na pawis ay mabilis na namuo sa noo ni Dante habang pilit niyang iniiwasan ang matalim at nagtatanong na paningin ng kanyang kapatid. Ang mga panauhin sa paligid ng eksibisyon ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tinig ay tila mga bubuyog na nagbabadya ng isang malaking panganib sa kanyang maingat na itinayong kaharian ng kasinungalingan. Sa gitna ng gulwagan, nanatiling nakatayo si Marisol. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng isang tapang na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng takot at pagpapanggap. Ano bang nangyayari sa iyo, kuya? Pilit na tumawa si Dante, isang tunog na basag at punong-puno ng desperasyon habang nakatingin kay Ricardo. Naniniwala ka ba sa telang yan? Gawa yan ng isang baliw. You know she's losing her mind. Gumagawa lang siya ng kwento para sirain ang pamilya natin. Lumapit si Doña Esperanza. Ang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkapahiya. Pilit niyang hinawakan ang braso ni Ricardo upang ilayo ito sa asawa. Ricardo, huwag mong pakinggan ang babaeng yan. Pinapahiya niya tayo sa harap ng buong vegan. Mga gwardiya, ilabas ninyo ang baliw na ito. Ngunit itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang utos na nagpatigil sa lahat ng mga tauhan. Hindi niya inalis ang paningin sa asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita niya ng malinaw ang babaeng minahal niya. Walang bakas ng pagkasira ng isip, walang panginginig ng kamay, kundi isang inang naghahangad ng hustisya. Tapos na ang pagpapanggap, Dante. Malinaw at matigas na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay umalinaw-angaw sa buong bulwagan. Pinatahimik ang bawat panauhing naroroon. Ang tanging balibrito ay ikaw, dahil inakala mong habang buhay mong maitatago ang araw sa ilalim ng iyong mga maruruming kamay. Hindi ako sira ang ulo, Kuya Ricardo. Pinilit niya akong lunukin ang mga gamot na unti-unting lumalason sa aking isipan upang mapanatili niya ang kanyang mga lihim. That's a lie! Sigaw ni Dante. Ang mukha ay namumula sa pinaghalong galit at matinding kaba. You're insane, Marisol! Sinisira mo ang buhay ko! Kung sinungaling ako? Patuloy ni Marisol habang humahakbang papalapit sa kanyang bayaw. Bakit hindi natin puntahan ang ilalim ng iyong silid? Bakit hindi natin buksan ang pintong gawa sa tanso kung saan mo ikinulong ang isa sa aking mga anak? Ang salitang anak ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Ricardo. Napabuntong hininga ng malalim ang lalaki. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba.
Lumingon siya kay Dante. Ang pagkaputla ng mukha ng kanyang kapatid at ang pamamawis nito ay sapat na upang sagutin ang lahat ng kanyang mga katanungan. Wala nang salitang kailangan. Ang katotohanan ay nakasulat na sa panghinginig ng katawan ng nagkasala. Nang mapagtanto ni Dante na gumuho na ang kanyang mga kasinungalingan at wala na siyang lusot, bigla siyang tumalikod at marahas na itinulak ang ilang mga panauhin na humaharang sa kanyang daanan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Nagmamadaling bumalik sa loob ng malaking mansyon. Kailangan niyang makuha ang kanyang pondo at higit sa lahat, ang kanyang tanging panangga, si Liab. "Dante! Bumalik ka rito!" Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay napuno ng matinding galit at pagtataksil na ngayon lamang niya naramdaman. Mabilis siyang tumakbo para sundan ang kapatid, at sumunod din si Marisol nang walang pag-aalinlangan. Habang tumatakbo sila sa mga mahahabang pasilyo ng mansyon ng Zobel Enriquez, pilit na inabot ni Marisol ang braso ni Ricardo. Sa pagitan ng kanilang mabilis na paghinga, ibinuhos ni Marisol ang natitirang mga katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol kay Tala, ang pagpapalit ng mga bangkay ng sanggol, ang pagkakakita niya kay Alon sa isang liblib na baryo, at ang pagtatraidor ni Sora na nagbigay sa kanya ng susi. Bawat salitang lumalabas sa labi ni Marisol ay tila pagpukpok ng pako sa kabaong ng pagtitiwala ni Ricardo sa kanyang kapatid. Nang marating nila ang silid ni Dante, nakita nilang nakatabi na ang malaking alpombra. Ang sikretong lagusan sa sahig ay bukas, ngunit wala na si Dante sa loob nito. Sa halip, nakatayo roon si Sora. Ang mukha ng katulong ay may mga pasa at maga, ngunit ang kanyang tindig ay matapang. Hawak niya ang isang itim na kwaderno na gawa sa balat at isang maliit na kagamitan sa pag-record ng boses. Iniabot ni Sora ang mga bagay na ito kay Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagnanais na ituwid ang kanyang mga pagkakamali. "Nandyan ang lahat ng ebidensya, Sir Ricardo." Umiiyak, ngunit matatag na sabi ni Sora. Ang kanyang boses ay nagdadala ng bigat ng kanyang pagsisisi. Ang listahan ng mga sanggol na ibinenta niya sa mga sindikato, ang mga perang ninakaw niya sa kumpanya, at ang plano niyang patayin kabalang araw para makuha ang buong mana. Umalis na po siya. Dinala niya ang bata patungo sa likod ng garahe, kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. Hindi na tiningnan pa ni Ricardo ang kwaderno. Ang pot na nag-aalab sa kanyang dibdib ay sapat na upang sunugin ang buong mansyon. Tumakbo sila ni Marisol patungo sa madilim na bahagi ng likurang garahe, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay nagsisimula ng humagupit. Naabutan nila si Dante na pilit na isinasakay ang isang umiiyak na bata sa loob ng isang itim na sasakyan. Ang bata ay nakasuot pa rin ng magagarang damit, ngunit ang mukha nito ay basang-basa ng luha, mahigpit na nakahawak sa isang mumurahing plastik na kuwintas na nagkukulay dilaw. "Liab!" Isang nakakabinging sigaw ang nakawala sa lalamunan ni Marisol. Ang tinig ng isang inang 3 taong pinagkaitan ng karapatang magmahal. Pilit siyang tumakbo palapit, ngunit mabilis siyang pinigilan ng matibay na bisig ni Ricardo. Lumingon si Dante, ang mukha ay baliw na baliw at puno ng desperasyon. Nakita ni Ricardo ang bata. Ang hugis ng mga mata nito, ang kulay ng buhok, ang kabuuan ng mukha nito ay isang malinaw na salamin ng kanyang sarili. Ang anak na inakala niyang naging abo, ang anak na iniyakan niya gabi-gabi, ay buhay na buhay at ikinulong sa ilalim ng mismong bubong kung saan siya natutulog. "Hayop ka, Dante!" Umuungal na sumugod si Ricardo. Ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, handang pumatay upang ipanghiganti ang lahat ng luhang nasayang. "Kapatid kita! Kadugo kita! Paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya?" Ibinalot ni Dante ang kanyang braso sa maliit na leeg ni Liab, ginagawang pisikal na panangga ang sarili niyang pamangkin. Ang mukha ng kontrabida ay nawalan ng anumang bakas ng pagkukunwari.
Ang lumabas ay ang purong halimaw na matagal na niyang itinatago. Pamilya, kailan mo ba ako itinuring na kapantay, kuya? Bulyaw ni Dante, ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig sa sobrang galit. Simula bata tayo. Ikaw na lang lagi ang magaling. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang perpekto. Ikaw ang paborito ni mama. At ako? Anino mo lang ako. I had to clean up your messes in the company, pero ikaw pa rin ang nakakakuha ng papuri. Kaya kinuha ko ang pinakamahalaga sa'yo. Gusto kong makita kang unti-unting nadudurog. Patuloy na humihikbi ang maliit na silyab. Pilit na inaabot ang hangin. Tila naghanap ng yakap mula sa inang ngayon lamang niya nakita. Bawat paghikbi ng bata ay tila kutsilyong humihiwa sa laman ni Marisol. Maawa ka, Dante. Ibigay mo na sa akin ang anak ko. Pagmamakaawa ni Marisol, lumuluhod sa malamig na semento ng garahe, ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa unahan. Kunin mo na ang lahat ng yaman. Sayo na ang kumpanya, sayo na ang mansyon. Parang awa mo na, wag mo lang sasaktan ang anak ko. Tumawa si Dante, isang tawang malupit at walang kaluluwa. Bago pa man makalapit si Ricardo upang agawin ang bata, mabilis na idinukot ni Dante ang kanyang libreng kamay sa loob ng kanyang itim na sako. Ang malamig na sinag ng buwan ay tumama sa isang itim at makintab na metal. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay lumika ng isang nakakabinging katahimikan na tila yelong dumampi sa batok ng mag-asawa. Itinutok ni Dante ang dulo ng malamig na sandata sa gilid ng ulo ng umiiyak na silyab. Subukan mong humakbang, kuya! Nanginginig, ngunit mapanganib na banta ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabaliw. Isang maling galaw ninyo at ang utak ng batang ito ang magiging dekorasyon sa garaheng ito. Bubuksan ko ang sasakyan. Hahayaan niyo akong umalis kasama niya o sabay-sabay tayong magluluksa ngayong gabi. Ang hangin ay tila naubos sa paligid. Nakatayo si Ricardo na tila naging bato. Ang maluha ng walang hanggang galit at matinding takot ay dumadaloy sa kanyang muka. At sa ibaba, nakaluhod si Marisol. Ang puso ay nakabitin sa dulo ng isang nagbabadyang kalabitin na magpapabago sa kanilang buhay ng tuluyan. Ginamit ni Dante ang ilang segundong pagkabigla ni Ricardo at Marisol upang marahas na buksan ang pinto ng kanyang itim na sasakyan. Inihagis niya ang umiiyak na silyab sa loob, mabilis na sumakay at ikinasa ang makina. Ang matalim na paghagod ng mga gulong sa semento ay nag-iwan ng maitim na marka at usok na pumaso sa ilong ni Marisol. Walang inaksyayang oras si Ricardo. Hinila niya ang asawa patungo sa isa pang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito upang sundan ang tumatakas na demonyo. Sa loob ng umaandar na sasakyan, ang katahimikan sa pag-itan ng mag-asawa ay kasing bigat ng tingga. Ang mga kamay ni Ricardo ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa sobrang diin, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit sa sarili at pot sa kapatid. Si Marisol naman ay nakatingin lamang sa unahan. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng isang tahimik na panalangin. Ang bawat pang-ikot ng gulong ay isang karera laban sa kamatayan ng kanilang pamilya. Ang itim na sasakyan ni Dante ay lumiko patungo sa lumang pantalan sa baybayin ng Ilocos, ang mismong lugar kung saan naghihintay ang mga smuggler na babayaran sana niya gamit ang kinabukasan ni Liab. Ngunit nang makarating sila sa dalampasigan kung saan ang amoy ng asin at bulok na kahoy ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, isang hindi inaasahang eksena ang sumalubong kay Dante. Wala ang barkong magdadala sa kanya palabas ng bansa. Sa halip, ang buong pantalan ay pinaliligiran ng mga nagkikislapang pula at asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulisya. Ang itim na kuwaderno ni Sora ay nakarating na sa mga awtoridad at ang buong sindikatong pinapatakbo ni Dante ay kasalukuyan ng binubuwag. Napapaligiran at wala ng kawala,
Marahas na ipinreno ni Dante ang sasakyan. Bumaba siya, hila-hila sa kwelyo ang maliit na si Liab na nanginginig sa matinding takot at lamig. Itinutok niya muli ang malamig na dulo ng baril sa sentido ng bata. Bumaba sina Ricardo at Marisol mula sa kanilang sasakyan. Mula sa likuran ng mga harang ng pulisya, isang maliit na bulto ang pilit na kumakawala mula sa mga pulis. Si Alon. Iniligtas ng mga awtoridad ang bata mula sa baryo, batay sa impormasyon ni Sora. Nang magtama ang paningin ni Marisol at Alon, isang mainit na alon ng pag-asa ang dumaloy sa dibdib ng ina. Ngunit mabilis itong napalitan ng paninginig nang marinig niya ang desperadong sigaw ni Dante. "Huwag kayong lalapit! Lahat kayo! Umatras!" Bulyaw ni Dante sa mga pulis na unti-unting humahakbang papalapit. Ang mga armas ay nakatutok sa kanya. Ang buhok ni Dante ay magulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. "Kung hindi ko makukuha ang yaman ng mga Zobel Enriquez, walang sinuman sa inyo ang magiging masaya. Papatayin ko ang batang ito at isusunod ko ang sarili ko." "Dante, please! I'm begging you!" Lumuhod si Ricardo sa magaspang na buhangin. Ang kanyang mga tuhod ay bumabaon sa mga basag na kabibi at bato. Ang mapagmataas na tagapagmana ng pamilya ay ngayon ay isang amang nagmamakaawa. "Kapatid mo ako, kunin mo na lang ang lahat sa akin kung iyon ang gusto mo. Pero parang awa mo na, pakawalan mo ang anak ko." Ngunit ang galit sa puso ni Dante ay matagal nang nanaig sa anumang natitirang awa sa kanyang kalooban. Tumingin siya kay Ricardo na may malamig at mapanuyang ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang baril at itinapat ang tutok nito kay Ricardo. Sa isang iglap, habang ang pansin ni Dante ay naisalin kay Ricardo, nakita ni Marisol ang kanyang pagkakataon. Wala siyang pakialam sa mga pulis, wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Ang tanging alam niya ay ang uhaw na yakapin ang kanyang anak. Tumakbo si Marisol ng buong bilis. Ang kanyang Filipiniana ay lumilipad sa hangin tila mga pakpak na isang anghel na nagbabantay. Nang mapansin ni Dante ang pagtakbo ng babae, mabilis niyang ibinalik ang baril patungo kay Liab at ikinalabit ang gatilyo. Ngunit bago pa man pumutok ang armas, isinalpak ni Marisol ang kanyang sarili sa pagitan ng malamig na metal at ng nanginginig na katawan ng kanyang anak. Mahigpit niyang niyakap si Liab. Ibinaon ang mukha ng bata sa kanyang mainit na dibdib. "Huwag kang matakot, anak. Nandito na si Mama." Bulong ni Marisol sa tainga ni Liab, isang uyayi na tatalo sa anumang ingay ng karahasan sa mundo. Kasabay ng pagyakap na yon ay ang marahas na pagsugod ni Ricardo. Tulad ng isang leong sugatan na ipinantatanggol ang kanyang pamilya, inihampas ni Ricardo ang kanyang buong bigat kay Dante. Nagpagulong-gulong ang magkapatid sa magaspang na buhanginan. Binitawan ni Dante si Liab upang labanan ang malalakas na suntok ng kanyang kuya. Ang bawat pagbagsak ng kamao ni Ricardo sa mukha ni Dante ay nadadala ng bigat ng 3 taong kasinungalingan, pighati, at mga luhang ninakaw mula sa kanyang asawa. Nagpambuno sila para sa kontrol ng armas. Pilit na itinutok ni Dante ang baril sa dibdib ni Ricardo, habang pilit namang inilalayo ito ng nakatatandang kapatid. Ang mga pulis ay hindi makaputok dahil sa sobrang dikit ng 2 lalaki. Natatakot na tamaan ang inosenteng ama. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang nakayakap si Marisol kay Liab, at tumatakbo papalapit ang umiiyak na si Alon upang yumakap din sa kanyang tunay na ina. Isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang nakakabinging pagputok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong pantalan, sinundan ng pagtilapon ng mga buhangin at usok na nagmula sa pinag-aagawang sandata. Tumigil ang paggalaw ng magkapatid. Ang malamig na hangin ng dagat ay tila huminto sa pag-ihip at ang buong mundo ay binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang sumalo sa mainit na tingga
at kung sino ang tuluyang binawian ng hininga sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang alingaw-ngaw ng putok ng baril ay unti-unting nilamon ng malamig na hangin ng karagatan. Sa loob ng ilang segundo, ang dalampasigan ay binalot ng isang nakakabining katahimikan. Nakapapikit ng mariin si Marisol, mahigpit na nakayakap sa nanginginig na katawan ni Liab, handang saluhin ang hapdi ng tingga upang mabuhay lamang ang kanyang anak. Ngunit lumipas ang mga sandali at wala siyang naramdamang sakit. Nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata, nakita niya si Ricardo na nakatayo, humihingal ng malalim, habang ang maitim na baril ay nakahagis sa malayo, binaon ng mga alon sa buhanginan. Sa paanan ng asawa, nakadaing si Dante habang nakahawak sa kanyang sariling balikat kung saan unti-unting kumakalat ang isang madilim na mansa ng dugo. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa sandata, pumutok ito at tumama sa mismong nagkasala, isang patunay ng paghuhukom ng langit. Mabilis na lumusob ang mga awtoridad, inilayo si Ricardo, at pinusasan ang nagpupumiglas na halimaw. "Babalikan ko kayo! Hindi pa tayo tapos, kuya! Akin ang lahat ng ito!" Ang mapait at baliw na isinisigaw ni Dante habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ngunit ang kanyang tinig ay unti-unting naglaho sa dilim, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng kanyang imperyo ng kasinungalingan at kasakiman. Mula sa hanay ng mga nagliligtas na pulis, isang maliit na bulto ang tumatakbong lumapit. "Lola!" Tawag ng munting si Alon. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Nilingon siya ni Marisol. Ang kanyang mukha ay naliligo sa luha ng isang matinding kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang yaman sa mundo. Binitawan niya ng bahagya si Liab at binuksan ang kanyang kabilang braso. "Hindi ako lola, Alon," bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng walang hanggang pagmamahal. "Ako ang mama mo. Ako ang mama ninyo." Nag-alangang lumapit si Alon. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng yakap ng babaeng nagbigay sa kanya ng tinapay at pag-asa, kusa siyang umiyak at ibinaon ang kanyang mukha sa leeg nito. Niyakap ng mahigpit ni Marisol ang dalawang bata, ang kanyang Alon at Liab, ang dalawang gintong sinulid ng kanyang kaluluwa na matagal lang pinutol ng tadhana, ngunit ngayon ay muling nagkabuhol. Lumuhod si Ricardo sa kanilang tabi. Ang kanyang malalapad na balikat ay naninginig sa matinding pag-iyak. Pinalibutan ng kanyang malalaking braso ang kanyang mag-ina, bumubuo ng isang matibay na dingding na hindi na muling matitibag ng sinuman. "I'm sorry, Marisol. I'm so sorry sa lahat ng naging pagkabulag ko." Hikbi ni Ricardo, hinahalikan ang buhok ng kanyang asawa at ang mga noo ng kanyang mga anak. "Ipinapangako ko sa harap ng Diyos, hinding-hindi ko na kayo bibitawan. Buo na tayo." Nang sumunod na araw, ang sikat na araw sa Vigan ay tila nagdala ng bagong pag-asa, ngunit may mga dumi pang kailangang tuluyang walisin. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Zobel Enriquez, nakatayo ang mga maleta ni Doña Esperanza sa harap ng malaking pintuan. Nakataas pa rin ang noo ng matanda, pilit na kumakapit sa kanyang nabaling danggal, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang labis na hiya at pagkabigo. "Papalayasin mo ang sarili mong ina dahil lang sa babaeng yan?" Matigas at mapanumbat na tanong ni Esperanza kay Ricardo, habang nakatingin ng masama kay Marisol na tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. "Ikaw at si Dante ang sumira sa pamilyang ito, Mama." Malamig at pinalasagot ni Ricardo. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "Pinabayaan mong lasunin ang isip ng asawa ko dahil sa iyong pride at reputasyon. Wala nang puwang sa pamamahay na ito ang sinumang nagtangkang sakta ng aking pamilya. Umalis na po kayo." Tumalikod si Esperanza at naglakad palabas ng mansyon ng mag-isa. Walang sinuman sa mga katulong ang nag-abalang magbitbit ng kanyang mga gamit.
Ang babaeng minsang naghari sa pamamagitan ng takot ay ngayon ay nilamon ng kanyang sariling kalupitan. Nang hapong iyon, iniutos ni Marisol sa mga tauhan na ilabas ang malaking kama mula sa kanyang dating madilim na silid patungo sa gitna ng malawak na bakuran ng mansyon. Ito ang kamang naging saksi sa kanyang mga pighati. Ang lugar kung saan siya ipinagapos ng kasinungalingan at pinilit pa inumin ng mga lason upang sirain ang kanyang katinuan. Hawak ang isang nagliliyab na sulo. Tahimik na pinagmasdan ni Marisol ang muebles. Sa tabi niya ay nakatayo si Ricardo at ang dalawang bata na hawak kamay na nanonood. Ibinagsak ni Marisol ang apoy sa kama. Mabilis na nilamon ng naglalagablab na init ang mga kutson, mga unan, at ang bawat hibla ng mapait na nakaraan. Ang init ng apoy ay tumama sa kanyang mukha, isang nakapapasong paalala ng kanyang kaligtasan. Kasabay ng pag-abo ng kama, ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa pagiging isang baliw na anino. Hindi na siya kailanman magiging biktima habang pinagmamasdan niya ang mga lumilipad na abo na unti-unting naglalaho sa maaliwalas na kalangitan. Isang pamilyar at malamig na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Lumingon si Marisol sa dako ng malaking puno ng mangga sa sulok ng harden. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng hapon, nakita niya ang isang maaliwalas na figura na dahan-dahang lumitaw mula sa mga anino. Si Tala. Wala na ang maruruming damit at bakas ng matinding sakit sa mukha ng nurse. Nakatayo ito ng payapa, nakatingin kina Alon at Liab, na ngayon ay ligtas at nakangiti. Tiningnan ng kaluluwa ni Tala si Marisol at iginawad ang isang matamis at purong ngiti. Isang ngiti ng kapatawaran, pamamaalam at ganap na kapayapaan. Bago ito unti-unting naglaho, sumabay sa ihip ng hangin at naging isa sa mga liwanag ng dapitapon. Lumipas ang isang buong taon. Ang hangin sa Vigan ay hindi na nagdadala ng amoy ng lumang pighate at alikabok na mga kasinungalingan, kundi ng matamis na samyo ng bagong umaga at namumulaklak na sampagita. Sa loob ng malawak na suungdet ng mga Zobel Enriquez, ang mga dating madilim na sulok ay tuluyan ng napuno ng liwanag at tawanan. Hindi na ito ang lugar kung saan ikinulong ni Marisol ang kanyang mga luha. Sa halip, ito ay naging sentro ng Pundasyong Tala, isang kanlungan na itinatag ni na Marisol at Ricardo para sa mga batang naulila at iniligtas mula sa mga sindikato. Ang bawat batang tumatawid sa kanilang pintuan ay binibigyan ng bagong pangalan, mainit na pagkain, at isang pamilyang hindi kailanman magiging kapalit ng pera. Sa gitna ng silid, nakaupo si Marisol sa harap ng kanyang paboritong habihan. Sa kanyang magkabilang tabi ay sina Alon at Liab, na ngayon ay malulusog, masisigla, at walang bahid ng takot sa kanilang mga inosenteng mata. Hawak ng maliliit na kamay ni Alon ang isang asul na sinulid, habang maingat namang ipinapasok ni Liab ang isang gintong hibla sa ilalim ng patnubay ng kanilang ina. "Tingnan ninyo, mga anak," malambing na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang oyaying nagpapadama ng walang hanggang kaligtasan. Ang madilim na sinulid ay ang mga pagsubok at kalungkutan natin sa buhay. Pero kapag isinama natin ang gintong sinulid ng pag-asa at pagmamahal, nagiging maganda at matibay ang buong tela. Walang iisang kulay ang makakabuo ng isang obra maestra. Ngumiti ang dalawang bata at sabay na yumakap sa baywang ng kanilang ina. Tinatawag siyang mama, sa pinakamatamis na paraang nagpapatunaw sa puso ng sinumang makakarinig. Habang hinahaplos ni Marisol ang buhok ng kanyang mga anak, dumaan sa kanyang isipan ang mga taong minsang nang tangkang sumira sa kanila. Alam niya ang kinahinatnan ng mga ito. Si Dante ay kasalukuyang nabubulok sa loob ng isang malamig at madilim na selda ng pinakamataas na seguridad na bilangguan. Tuluyan na itong inabandona ng mundo at ang kanyang isip ay patuloy na pinahihirapan ng mga multo ng kanyang sariling kasakiman at ambisyon. Walang bisita, walang yaman. Tanging ang tunog ng rehas ang kanyang kausap.
Si Doña Esperanza naman ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit at lumang bahay sa malayong probinsya. Inilayo siya ng lahat ng kanyang mga wad na kaibigan sa mataas na lipunan. Ang kanyang natitirang mga araw ay nilalamon ng kanyang sariling pait, labis na pagsisisi, at isang matinding pag-iisa na walang anumang salapi ang makakagamot. Si Sora ay tahimik na pinagsisilbihan ang kanyang maikling sentensya. Ngunit ang kanyang puso ay malaya at payapa dahil pinili niyang gawin ang tama sa huli. Pinatawad na ba niya sila? Ito ang tanong na matagal na gumambala kay Marisol. Ang mga sugat ng nakaraan ay nag-iwan ng malalalim na peklat sa kanyang kaluluwa. Ngunit pinili niyang kalasin ang mga buhol ng galit sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad na tutunan niya ay hindi nangangahulugang paglimot sa mga kasalanan ng ginawa sa kanya, kundi isang pagpapalaya sa kanyang sariling puso upang muling makapagpuno ng pagmamahal. Hindi niya pinatawad sina Dante at Esperanza para sa kanila. Pinatawad niya ang nakaraan para sa kanyang sarili at para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Natagpuan na niya ang tunay at ganap na kapayapaan. Nang sumapit ang dapit hapon at nakatulog na ang mga bata sa kanilang silid, dahan-dahang naglakad si Marisol patungo sa labas. Tumigil siya sa ilalim ng matandang puno ng akasya sa gitna ng harden. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa kalangitan. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya. Ipinulupot ni Ricardo ang kanyang matitibay na braso sa bayong ni Marisol. Hinahayaan ang sarili na sumandal sa balikat ng asawa. Ang kanyang amoy ay nagdadala ng kapayapaan na matagal nilang hinanap. Dahan-dahang humarap si Marisol. Tiningnan siya ni Ricardo nang may matinding pagsamba, isang uri ng pag-ibig na dumaan sa apoy at naging dalisay. Hinawakan ni Ricardo ang magkabilang pisngi ni Marisol. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang humahaplos sa malambot na balat nito. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng isang libong pangako bago pa man bumuka ang kanyang mga labi. Araw-araw kitang liligawan, Marisol. Bulong ni Ricardo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emosyon. Araw-araw kong babawiin ang mga panahong nawala sa atin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na katatagan. Mahal na mahal kita, higit pa sa aking sariling hininga. Ipinikit ni Marisol ang kanyang mga mata nang idikit ni Ricardo ang kanyang noo sa noo ng asawa. Naramdaman niya ang mabilis at payapang pagtibok ng kanilang mga puso na tila nag-iisa sa iisang ritmo. Ang mainit na hininga ng kanyang asawa sa kanyang mukha ay nagbigay ng katiyakan na ligtas na siya, na hindi na siya muling mag-iisa sa dilim. Ibinigay ni Ricardo ang isang malambot, malalim at mapagmahal na halik, isang selyo ng kanilang panibagong simula na tuluyang nagpalusaw sa anumang natitirang anino ng kahapon. Ito ang pamana ng Inabel. Ang buhay ng tao ay parang isang mahabang tela na patuloy na hinahabe ng tadhana. Maaaring mabunot ang sinulid, maaaring magusot sa gitna ng matinding bagyo, at maaaring mansahan ng luhang dulot ng kawalang katarungan. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina at ang tibay ng isang pamilyang natutong magpatawad at bumangon mula sa abo ay hindi kailanman mapuputol. Hanggat may pag-asa, patuloy na magkukulay ang buhay.